Magandang araw po sa bawat isa. Magandang umaga po sa nandito sa site. Magandang araw po sa lahat ng nasa online. Purihin po ang Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating tema, The Blessed Hope, maganda po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Blessed hope despite intense suffering. Ayan. Kayo po ba ay naranasan nyo na ba yun na nagulumihanan dahil sa tindi ng mga pagsubok na pinagdadaanan? Yung gusto mo pang umiyak pero wala nang luhang mailuluha. Ayan, parang kanta lang yun ah. Ayan, na-experience na niya po yun. Okay. Ang tatalakayin po natin ay mula sa aklat po ng Peter, 1 Peter. Peter is writing to people who were hurting and suffering. Ayan. Yun po yung tema po ng 1 Peter. People who are ridiculed and persecuted because of they live for Jesus Christ. Throughout the Roman Empire, believers were being attacked and severely persecuted. They were forced to flee for their lives. A matter of life and death. Kasi po, meron silang, di ba, bago po naging Kristiyano si Apostle Paul, siya po ay persecutor. Siya po ay may authority mula sa mga authorities na i-persecute ang mga Christian, dinadrag niya. In fact, isa sa mga iyon, si Stephen po ay sinang-ayunan ni Apostle Paul, ni Saul. Saul pa siya noon ng kanyang kamatayan. Noong naging Christian po si Saul, si Apostle Paul, marami pong pumalit sa kanya. Ayan po, mga zealot. Ang Christianity nung first century, ang tingin po ng marami, ito po ay kulto. Kulto. Yan po. Kasi may mga weird silang katuruan. Sabi kasi ng Panginoon, eat my body and drink my blood. Ano yun? Anong klaseng doktrina yan? Dahil sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, sila po ay minsan kahit sa public ay nagyayakapan, di ba? Sa weird ang mga tao sa kanila. Ayan. At sila po ay persecuted. Kasi dahil sa seal ng mga Hudyo, Judaism, gustong gibain ang paniniwalang ito. At merong sanction, sinang-ayunan ng Roman Empire, di ba? So that para i-please ng mga opisyal ng Romano, lalo ng emperor, ang mga Udyo ay pine-persecute nila magiging mga leaders ng the way o sa mga apostles. Okay? So they were forced to flee for their lives. They leave everything behind, iniiwan nila homes, properties, estates, businesses, jobs, money, church, friends, and fellow believers. Okay, ganun po ang sitwasyon noon. Apparently, they take with them their families and their belonging that they can carry, and they fled for their lives. Ayan. So, imagine the fear, uncertainty, and insecurity, the wandering about and the searching for a safe place. Ayan. And for a way to earn a living. Minsan nga raw, hindi nila alam kung makakakain pa sila. Ganun po ang sitwasyon. Paano sila kakain, paano sila mabubuhay. Merong fear, merong concern, may restlessness, may sleeplessness, may anxiety, stress, uncertainty, insecurity, and a pounding of heart dahil kahit sa kaluskos o ingay, ay natatakot sila, baka yan ang manghuhuli po sa kanila. Ayan. So, the believers desperately needed strong encouragement. Ayan, pero paano?
Noong panahon ng Roman world ay merong gladiatorial fights, at sila po ay mga Kristiyanong nahuhuli ay ginagawang entertainment. Ayan. Bago pagkatapos ng gladiatorial fight, maglalabas sila ng mga nahuli nila mga Christian, babae, lalaki, bata, matanda. Pagkatapos palalabas nila yung mga leon, yung mga mabangis na hayop. Ayan, yun na yung entertainment. Sabong. Meron silang sabong noon. Kaya lang tao po ang ginagamit. Okay, gladiatorial fights. At they need a strong encouragement. Paano i-encourage? Ayan. There is one way to encourage them. Let it be known first that they are saved. Pangalawa, and they are under the care and love of God. Yun na yung background ng Peter. Ayan. In fact, kahit po si Apostle Peter po ay pinatay, namatay po siya, at siya po ay ipinako sa krus. Sabi niya, hindi ako worthy na igaya niyo ako sa aking Panginoon. Sabi niya, ipako niyo po ako ng pabaliktad. Kaya yung ulo niya nasa baba. Ganun po siya namatay. Yun si Apostle Peter. Okay? So, basahin po natin ang aklat po ng Peter. 1 Peter chapter 1 verses 1 to 8. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, basahin po natin ito. Basahin muna natin sa English. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiled, scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and is sprinkled with His blood. Grace and peace be with yours in abundance. Next. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Basahin naman po natin sa Tagalog. Mula kay Pedro, isang apostol na Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman at mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo, at nilinis sa umagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Pasalamatin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanan, di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit mula sa inyo. Sapagkat kayo ay sumasampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na iyahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong kagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon,
kayo'y po papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ayan, okay na? Ayan, 8. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Dalangin, O Diyos, na gamitin mo ang iyong abang lingkod upang ipahayag ang mga salita mo ng may kapangyarihan. Hugasan sa mga salat, naway maging karapat-dapat na magbahagi ng iyong mga salita. Maging pagpapala nawa sa bawat isa. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, makakaupo na po kayo. 1 Peter chapter 1, verse 1 to 8, a passage filled with profound theological insights. Yan. Particularly concerning the believer's hope in Christ in the context of suffering. The Apostle Paul writes to encourage early Christians facing persecution. Yan. Emphasizing the glorious promises awaiting them. Okay? So, focusing on the theme of yung pag-aaralan natin, hope, inheritance, protection, faith, and an unseen Savior. Especially as they relate to how believers can maintain joy even through suffering. Point number 1 po natin sa verse 3. Okay? Paano sila dapat i-encourage? Yun po yung yung aklat po ni Peter is a warm letter of encouragement sa mga nagsasuffer. Ayan. Sabi ko nga, life and death, persecution, tapos confiscation of properties, at mayroong approval ang pamahalaan. Yun yung mahirap. Okay. Ayan. Number 1, sabi ni Peter, we have a living hope. Ito po ay nasa verse 3. Okay? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Ayan. So, hindi po patay. Ito po ay buhay na pag-asa. Okay? Si Peter po ay acquainted po sa suffering kasi marami po siyang pinagdaanan. Di ba? 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon, pero na-restore din siya ng Panginoon. Ayan. Siya po yung nag-lead. It was he who led in choosing Judas' replacement nung wala na po si Judas. Ayan. Siya po ay spokesman sa Pentecost, si Peter. Siya po yung nag-heal sa lame at the temple. Ayan. He defied the Sanhedrin. Okay, sabi sa kanila, huwag na kayong magturo sa pangalang yan, pero sabi niya, sino ba susundin namin, ang Diyos o ang tao? Sabi niya, mas nanaisin naming sumunod sa Diyos. So, matapang po siya. Ayan. He presided dealing with Ananias and Sapphira. Ayan, nasa Book of Acts. Nirebuke din niya si Simon the magician. Ayan. Siya po yung tinatawag na apostle to the Gentiles. Kaya po tayo nakakilala sa Panginoon dahil doon po nagmula. Ay, apostle to the Gentiles, ay si Paul. Si Peter po ay apostle to the Jews. Pa yan, okay. Pero siya po yung sa magitan ng pangitain ay pinakita ng Panginoon na wine-welcome ang Panginoon magiging mga Gentiles, di ba? Through Cornelius, di ba? Basa niyo yon sa Book of Acts na sabi niya, may net na bumababa, na gutom, sabi na Panginoon, kumuha ka at kumain. Pero sabi niya, never Lord, hindi ako kumakain ng mga hindi dapat. Pero sabi niya, wag mong tawaging di dapat ang minarapat ko na. Kaya mula noon, ang hentil ay nabuksan sa Ebanghelyo through Apostle Peter. Ayan. A man who could identify with failure,
A man who could understand pain. Ayan, sa si Peter, well acquainted with suffering. Okay. So, ini-encourage niya yung mga brothers persecuted. Ayan. In-address niya ang kanyang sulat to Christians in Asia Minor who needed heartening and encouragement under strain of persecution. Ayan. A time of tension due to interference of state authorities. Christianity is persecuted. Ayan. So, under extreme persecution. Ayan. Number one, sabi niya, we have a living hope. Paano mo i-encourage sa mga taong lugmok? Na sabi ko nga minsan, di nga nila alam kung paano sila mabubuhay. Hindi nila alam kung sino magpapakain sa kanila. Ganun ang Christianity po noon. Ayan. Sabi niya, number one, we have a living hope. Meron tayong buhay na pag-asa. Hindi po patay na pag-asa. Okay? So, Peter begins his letter by blessing God for the living hope that believers possess through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ayan. So sabi niya, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ayan. Yung concept ng living hope is essential because it contrasts with dead, fleeting, or uncertain hopes that the world may offer. Yung worldly hope, may parang wishful thinking, parang wish ko lang, okay, or something uncertain, such as hoping for good health, wealth, or happiness. But biblical hope is certain. Ayan. Yung biblical hope natin is certain, it is secure and alive because it is anchored in the historical fact of Jesus' resurrection. Ang ating pong Panginoon ay nabuhay. Jesus' victory over death assures us that we too will experience resurrection and eternal life. Ayan. Amen. So, yun yung inaaral natin na blessed hope. Ang tanong ng mga taga-Thessalonians, dinaral natin, di ba, sa mga nakaraan. Di ba, paano yung mga Kristiyano na nauna na? Di ba? Sabi na Apostle Paul, hindi natin sila pangungunahan. Yung mga kapatid natin na namatay na ay muling mabubuhay, pagkatapos tayo nabuhay pa, will be caught up in the air. Yun ang tinatawag nating rapture. Okay? Yan. So, nothing in this earth and our experience falls to category as final chapter. Ayan. Hindi po final chapter kasi ang hirap nga naman, ang hirap ng pagsubok na pinagdadaanan nila, hanggang dito na lamang ba? O, di ba? Kasi matitigil lamang yung persecution, hindi sila huliin kung itatatwa nila ang kanilang Panginoon. Di ba? Itatatwa nila, ibig sabihin parang si Peter na itinatwa. Ayan. Kapag itinatwa mo, nag-recant ka, binawi mo, ibig sabihin hindi na ako Kristiyano, hindi na ako tagasunod ni Jesus. Babalik na lang ako sa dati kong pamumuhay, o titigil yung persecution sa'yo. Pero hanggat tumitindig ka, hahanapin ka at ipe-persecute ka. Ganun po. Ayan. So, alin na pipiliin natin? Ayan. Kaya hindi po madali. Nothing in this earth and our experience falls to category as final chapter. Ayan, tama po yun. Lahat po tayo hanggang ngayon ay under grace. Lahat po tayo hanggang ngayon ay patuloy na hinuhubog at tinuturuan ng Panginoon. Di ba inaral natin sa yung mga nakaaral ng SOD, di ba yung stages ng kaligtasan natin. Una, justification, di ba? You are justified, naligtas ka. Pangalawa, sanctification, di ba? Tayo po ay pinababanal, sinasanctify, pinalalago. Pangatlo, glorification. Ayan. Kapag ikaw na ay umuwi sa Panginoon o dinagit na tayo ng Panginoon at makakasama natin siya habang buhay. So habang tayo po ay nasa panahong ito at tayo mga buhay pa, may struggles. Ang estado, ang proseso na pinagdadaanan natin ay tinatawag na sanctification.
sinasanctify po tayo. Amen? So, final chapter is in heaven to meet the author himself. Ayan. Our hope is living one based on our Lord's resurrection. So, mahalaga po yung doktrina na yon dahil kung ano ang nangyari sa panganay natin, walang iba kundi ang Panginoon, ay mangyayari daw po sa lahat ng nanampalataya sa Panginoon. In fact, darating naman ang araw na the great white throne judgment, lahat po ng mga tao ay mabubuhay na mag-uli. Ayan. Tayo na mga Kristiyano, ang haharapin nating judgment, tinatawag na the Bema. Ayun yung the Bema, narinig nyo na yon. Kung saan ang mga Kristiyano, mananampalataya ay uhusgahan at bibigyan ng reward. So, merong awarding ceremony sa heaven. Kung ano ang ginawa mo sa buhay na ito, at kung ikaw ba ay nag-participate, pakinig kayong mabuti, ayan, sa gawain ng Panginoon. Ayan, the Bema ang tawag po doon. So lahat po ng mga Christians, okay? Kaya nga, tatanungin ng Panginoon, anong ginawa mo sa gift? Anong ginawa mo sa gift na binigay ko sa iyo? O, di ba? Sasabihin mo, napakagaling kong kumanta. Saan ka ba kumakanta? Sa videoke po. Dapat po yung mga gift po natin, sabi ko nga, i-discover nyo po yan, i-develop nyo po yan, at i-dedicate nyo po yan para sa Panginoon. Amen? So, meron pong judgment para sa mga Christians. Okay, tatandaan po natin yon. Lalong na, the parable of the talents. Lagi kong kinakwento yon, di ba? Ano ang gusto nyong marinig sa harapan ng trono ng Panginoon? Gusto nyong marinig yung well done, my good and faithful servant? Siguro lahat tayo gusto nating marinig po yun. Ayan. Pero ngayon ho yung pagkakataon at ngayon yung time na gawin po natin yon. Okay, lahat po tayo gusto nating marinig yon, pero hindi po madali po yun. Ayan. Meron po tayong gagawin at meron po tayong pagbabayaran. Amen po? Ayan. Okay. Amen po. So, kung nais po nating marinig yon, ayan, well done, my good and faithful servant. Dapat po, ayan, kumilos po tayo. Amen? So, we have a living hope. Yan po ang encouragement ni Apostle Peter. Meron tayong buhay na pag-asa. Hindi po patay yung pag-asa natin. Alam niyo, yung salitang hope, pag tinanggal mo sa isip at puso ng isang tao, ay tatamlay yan. Tama ba? Tatamlay po yan. Kasi pag-asa Ayan, tinanggal mo yung pag-asa, wala nang kinikinita. Di ba? Pag tinanggal mo yan, matamlay na po yan. Pero pag inilagay mo, lalo na sa atin, di lang pag-asa, sabi ni Peter, buhay na pag-asa. Ayan. Dahil sa ating panganay na kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, ayan. Hindi lang po doon, hindi lang po nagtapos doon. Pangalawa, sabi niya, sa verse 4, okay, kasi nako-confiscate kasi yung mga properties nila. Pinaghirapan nila, pagkatapos i-confiscate lang, mapupunta lang sa iba. O, di ba? Sabi niya, meron tayong we have a permanent inheritance. Ayan. Ayan. And into an inheritance that can never perish, spoil or fade, this inheritance is kept in heaven for you. Ayan. Minsan nanonood ako kay Kibuloy, no? Meron bang follower ni Kibuloy dito? Hindi, joke lang. Okay. Sabi niya, alam niya yung kanya daw tahanan sa heaven, ang hawakan daw, sabi niya, diamond. Diba? Diamond. Okay. Pero ngayon, nasa na siya ngayon? Okay, hindi na diamond.
We have a permanent inheritance. Siguro kung kayo yung mga believer noon, biro mo yung pinagsikapan mo, yung mga ari-arian mo ay bigla na lang napunta sa iba. Kinonfiscate ng gobyerno pagkatapos pinagpiestahan o inangkin na ng iba. Di ba? Kawawang kawawa. Kaya nga yung early Christianity parang they were destitute. Hello. Tirahan nila sa mga, basahin niyo yung Hebrews. Naninirahan sila sa mga kuweba. Di ba? Kung saan sila nagpupunta. Di ba? Kaya mapalad po tayo ngayon, mga mananampalataya sa ating kapanahunan. Hindi po tayo nakakaranas ng ganyan. Pero alam nyo, ayan, sa tingin ko nga, mas maganda kung may persecution eh. Ha? Bakit pastor? Mas gusto mo lang may persecution? Mas maganda pag may lig-lig, naliligalig ang mga Kristiyano. Alam nyo kung bakit? Lumalabas po yung mga tunay. Hello? Lumalabas yung mga totoo. Hello? Hello? Bakit, pastor? Mayroon bang huwad? Ayan. Hindi ko sinasabi na may mga huwad dito. Ayan. Alam nyo, kapag may persecution, siguro nagiging komportable na sila. Ayan. Kaya nagpadala ang Panginoon ng persecution upang sila ay magkalat kung saan-saan. At kung saan sila naroroon, lumalaganap ang Christianity. Amen? Yun ang purpose ng ano. Alam niyo nung World War II, umuwi na kayo sa bansa nyo, sabi ng mga Hudyo, kaya lang ayaw nila. Komportable na kami dito. Nagkaroon ng World War II. Di ba? Pinapatay sila. Di ba? Inakanting sila. Ayan. Pinersecute sila. Ayan. Kaya, ayan, lalo silang nag-stick sa bawat isa, mga Jews. Ayan. Ewan ko ba bakit ang lahing ito ay napakaraming kumakalaban at napakaraming humahamon. Napakaraming nagpe-persecute. Okay. Sabi, we have a permanent inheritance. Our ultimate home is in heaven. Sabi ni Peter, huwag kang mag-alala, yung ekta-ektar yung lupa mo, yung mansion mo dito sa lupa ay papalitan ng Panginoon yan. Ayan. Our place is reserved under the constant surveillance of Almighty God. Ayan. So Peter continues by explaining that this hope is tied to an inheritance that is imperishable, hindi masisira, undefiled, unfading, kept in heaven for you. This inheritance stands in sharp contrast to earthly inheritances which are often susceptible to decay, defilement, or theft. Maaring, ayan, di ba, kalawangin, manakaw, mawala. Pero yung inheritance po natin, ayan, permanent. The permanence of this inheritance offers great comfort. Ayan. Earthly treasures fade. They can be lost, stolen, or corrupted. But our inheritance in Christ is not subject to savages of time or sin. Ayan. It is imperishable. It will never decay or lose its value. Ayan yung ating inheritance. Pag-uwi po natin. Meron isang missionary na naglingkod sa malayong lupain at tapos nung matanda na siya, sumulat sa society na kinabibilangan niya. Ang sabi niya, magre-retire na ako, magpadala lang kayo ng kapalit ko. Ayan. So sumulat naman pabalik yung society na kinabibilangan niya, okay, you may retire, okay, tapos pinadala siya ng pamasahe, pagkatapos siya ay naglayag sa barko. Habang ilang araw naglalayag sa barko, sabi niya, nagpapasalamat ako Panginoon dahil na maging mabunga ang paglilingkod ko sa iyo. Tapos nang dumaong na sila, may banda. May banda nakita niya, sabi niya, ay ang galing naman ng mga kasama ko, pinaghandaan pa nila ako ng banda. Di ba? May musiko, may banda tumutugtog. Yan. Tapos maya-maya may bumababa, politiko. Ayan. Hindi pala para sa kanya yung banda. Di ba? Tapos, nung nasa baba na yung politiko, binagyan ng bulaklak. Di ba? Sinabitan ng bulaklak. Pagkatapos may ganito, siya po ay nagtalumpati. Ayan. Tapos maya-maya, nagse-self-pity yung missionary.
Sabi niya, Panginoon, pinaglingkuran kita sa loob ng mahabang panahon. Ayan, nagse-self-pity siya. Wala man lang akong makita sa mga kasama ko na sumalubong sa akin. Wala man lang bulaklak. Wala man lang sampagita na isinampay sa liig ko. Sabi niya, di ba? Nagse-self-pity siya. Mabuti pa yung politiko. Mayroong musiko, may banda, may bulaklak. Pinapalakpakan ng tao. Ako parang kaawa-awa. Yan. Hello. Maya-maya nangusap sa kanya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, anak, hindi ka pa naman kasi umuuwi. Hello. Nakuha niyo? Yan. Siguro pag uwi natin, sa mundong ito, ayan, sa mundong ito, minsan sa pagtuturo ko, sabi ko sa mga leaders, basahin niya yung Spiritual Leadership by Oswald Sanders. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Minsan si Jason, nakita ko nagbabasa. Di ba? Sino sa inyo nakapagbasa nun? Ha? Nabasa nyo? Ayan. Para malaman nyo kung ano ang ine-expect nyo. At kung ano ay pinapasok nyo. Once na ikaw ay pumasok sa ministry. Ayan. Yung mga gustong pumasok sa ministry, I suggest, yun ang bilhin nyo. Ayan. Nakailang bili na po ako noon kasi nagse-senior moments na ako. Hindi ko alam kung saan ko nalalagay. Naka-4 na bili. Kasi binabalik-balikan ko at na-inspire po akong basahin. Ayan. Sabi niya sa libro na yon, huwag kang mag-expect ng palakpak. Mag-expect ka ng criticism. Hello? Ano ba yan? Di ba? Naalala niyo ba yung kwentong kutsero natin? Yung si pastor at ang kalabaw? Naalala niyo ba yan? Okay, kwento ko na para sa mga hindi nakakarinig. Ayan. Isang araw, si pastor ay napadaan sa isang nayon. At merong piyesta. Tapos may kalabaw. Sabi, sino mga mapagpapaiyak sa kalabaw ay merong premyo. Ayan. Kaya kung ano-anong ginawa sa kalabaw, yung pinausukan, ayaw. Kasi pag pinausukan mo yung kalabaw, siyempre luluha. Maya-maya lumapit yung pastor. Tapos binulungan. Maya-maya yung kalabaw umiiyak. Umiiyak yung kalabaw sa bulong ni pastor. Tapos sabi ng may-ari, pastor, ano bang ginawa mo? Bakit umiyak yung kalabaw? Sabi ng pastor, wala. Kunento ko lang yung buhay ko. Ayan. After a week, mayroon na namang paligsahan. Sabi, sino mang makapagpapatayo sa kalabaw, kasi simula nung umiyak na nang umiyak at ayaw tumayo. Kung sino mang makapagpapatayo sa kalabaw, may premyo. Hindi nila mapatayo. Kahit palu-paluin, ayaw tumayo. Lumapit na naman si pastor. Di ba? Binulungan uli. Maya-maya, tumayo yung kalabaw at tumakbo ng tumakbo. Lumapit na naman yung may-ari. Bakit? Ano bang ginawa mo? Bakit napatayo? Wala. Sabi ko, gusto mo bang magpastor? Hello? Hello? Tumayo at tumakbo. Hello mga kapatid, ito po ay kwentong kutsero. Baka naman sinasabi nyo, si pastor naglalabas na sama ng loob. Bahala na kayong mag-interpret. Tapos, after a year na naman, ayan, dumalaw na naman si pastor, napadaan na naman, di ba? Ito na naman, yung kalabaw na naman, may paligsahan na naman. Ang sino mang makapagpapatawa, tawa naman. Meron namang premyo, walang makapagpatawa, kahit kinikiliti, ayaw tumawa. Lumapit na naman si pastor, di ba? Sabi niya, kaibigan, nakikilala mo ba ako? Ako yung pastor na nagpaiyak sa'yo at nagpatakbo. Sumagot yung kalabaw. Sabi niya, oo nga. Ayan, sumagot yung kalabaw. Hello, di ba? Meron namang paligsahan, sabi niya. Ngayon, hindi ka raw tumawa. Sabi, binulungan na naman ni pastor. Di ba?
Maya-maya tumatawa yung kalabaw. Ano kaya binulong ni pastor? Sabi ni pastor, alam mo, nag-resign na ako. Hindi po ako nagre-resign. Ito po ay kwentong kutsero. Ayan. Alam niyo mga kapatid, totoo po na mahirap pong magpastor. Sabi nga po, ang pastor ay dapat tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Tama ba? O, alin po tayo doon? Tinutulungan. Yung mga pinagtutulungan sa iba yon. Tama ba? Hello? Amen. So we have a permanent inheritance. Ayan. Meron po tayong inheritance na permanent. Sabi nga, even if we lose everything in this life, whether possessions, status, or even loved ones. Ayan, pag may nawala, we can be confident that something far greater is being kept in heaven for us. Ayan. Sabi nga ni Apostle Paul, 1 Corinthians 4:17, to our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. We endure present suffering knowing that our future inheritance is unshakable. Ayan. Okay? So, na-encourage na ba sila? O, hindi pa po tapos doon. Kasi ang point number 3, sabi ni Peter sa verse 5, ayan, we have a divine protection. Sabi niya, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Ayan. So verse 5 emphasizes that not only is our inheritance secure, but we ourselves are being protected by God's power. Amen. Who by God's power? Ayan, di ba? God's power. Nandyan po. Are being guarded through faith for a salvation ready to reveal in the last time. Ayan. So, under heaven's lock and key, we are protected by the most efficient security system available. Ayan. Alam nyo, ang mga building ngayon, minsan nakikita ko, mga high-rise na building, meron silang tinatawag na BMS, Building Management System ang tawag doon, na nakikita nila sa isang kwarto. Alam ko, ang buong Metro Manila, di ba sa MMDA, meron kayong ganyan, di ba brother? Si Brother Lamberto, naka-BMS ang Metro Manila. Ayan. May mga camera na nakakalat, ganyan. Alam ko sa South Korea, ganun na kapag may hahanapin ka, punta ka lang sa BMS nila, alam mo kung nasaan yung taong hinahanap mo. Ayan. Kasi dahil sa sistema nila, napaka-efficient po. Ayan. Alam nyo, ganun din po sa atin. Kahit saan man po tayo naroroon, saan man tayo pumunta, alam po ng Diyos kung nasaan tayo at alam po ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan natin. Ayan. Yun yung encouragement ni Peter sa kanila, that you are being guarded by God's power. Kasi dahil sa intense persecution, dahil sa takot, dahil sa fear na kanilang nararamdaman. So, itong encouragement ni Peter po sa kanila. Okay? There is no way, sabi niya, there is no way we can be lost in the process of suffering, no matter how chronic or acute the pain may be. Ayan. No disorder, no disease, not even death can steal God's protection. Ayan. Alam nyo, minsan may kaibigan ako na pastor na nakaharap sa kaso. Siguro kilala ng iba ito. Siya ay pinaratangan ng child molestation pero hindi naman niya ginagawa. At dahil may mga tao na sumusulsul sa bata, nagkaroon siya ng patong-patong na kaso. Ngayon, sa nagugulumihanan siya, sabi niya, ang hirap. Mas gusto ko pa na maging katulad na lang ng aso. Hello? Kaysa sa pinagdadaanan ko. Yan ang sinabi niya. At nag-e-empathize ako sa kanya.
Ayan, hindi raw niya matanggap yung nangyayari sa kanya at hindi niya maunawaan kung bakit tapat naman siya sa paglilingkod pero dumadaan siya sa ganung uri ng pagsubok. Ayan. Sabi ko sa kanya, kwento ko lang yung, alam mo, hello, paborito ko kasi si David, minsan kasi naririnig ko, paulit-ulit na lang yung example ko, David, Joseph, hello. Paborito ko kasi yon. So allow me, bear with me to say this. Sabi ko sa kanya, alin ba sa dalawang mag-ama ang naging mas effective sa paghahari sa Israel? Si David o si Solomon? Si David, sabi ko, ang daming pinagdaanan. Bago po naging hari yon, bata pa lang, anointed na para maging king. Di ba? At very efficient siya, very effective siya, pero ano ba ginawa sa kanya? Hindi naman ngayon na anoint, kinaumagahan, claim na niya yung kingdom, di ba? Dumaan po siya ng maraming hirap. Taon muna. Taon. Di ba? Sinipersecute siya ni Saul kasi gusto siyang patayin. Yun ang experience ni David. Tapos si Solomon, sabi ko, nung isilang po yun, prinsipe na agad. Pagkatapos, very gifted, di ba? Yung pabor ng propeta, pabor ng tao, pabor ng Diyos, pabor ng tatay niya, dahil hari na sa kanya lahat. Tapos tanong ko sa kanya, sa tingin mo sa dalawa, sino mas naging effective? Sabi niya sa akin, si David. Pastor yun kausap ko. Sabi sa akin si David. So, ngayon, meron bang gamit? Sumunod na tanong, meron bang gamit yung pinagdaanan ni David kaya sa naging effective na king? Nag-isip siya, sabi niya, meron. May gamit. Kasi napanday siya. Ay, yung anak niya, wala namang mahirap na pinagdaanan. Prinsipe na kaagad yun . Pero hindi lang yung effective, di ba? Napakatalino pa, napakayaman pa, napakapogi pa. Hello, di ba? Kaya lang, laglag siya. Hello? Ayan. Sabi niya, oo nga. Pag-pray mo ako, pastor, kasi ang hirap. Talagang mahirap. Hello? Pag dumadaan po tayo sa pagsubok, mahirap. Paano ba? Kaya nga sabi ni Peter, life and death and confiscation of properties. Di ba? Maging Kristiyano noong unang panahon. Madali ba yon? Mahirap. Diba? Kaya kung may pinagdadaanan po tayo, ayan, ito pong dapat natin gawin. Okay? Magpakatatag po tayo at magpakatibay. Ayan. Isa pong example sa Bible, sa ikaw ko sinasabi, na lahat po ng lahat po ng individual sa Bible, mga heroes of faith, sila po ay dumaan sa pagpapanday. Lahat po sila. Name it. Si Daniel. Isa na lang mga example. Huwag na lang si David and Joseph. Daniel and his friends. Kapag binasa niyo po yun, pag alam niyo yung kwento po nila. Madali ba yung ipakain ka sa leon? Na hindi mo alam kung ililigtas ka ng Diyos mo o hindi? Pero nakahanda kang tanggapin kasi alam mo, tama yung ginawa mo? Madali ba yung mga kaibigan niya na ipasok ka sa pugon na naglalagablab ng apoy na hindi mo alam kung ililigtas ka ng Diyos niyo o hindi? Madali po ba yon? Pero sabi nila, iligtas man kami o hindi, hindi po kami yuyuko. Kasi uncompromising, hindi sila nakikipag-compromise, di ba? Pero ano ba ang ginawa ng Panginoon, di ba? So, God honors those who honor Him. Ino-honor ng Panginoon yung mga nag-o-honor sa Kanya. Ayan, kahit hindi sila iligtas. So, yan. So ito po yung sinasabi ni Peter. Meron tayong divine protection. This idea of divine protection is crucial for Christians going through suffering. It's not just that our inheritance is secure, but we are also secure in God's hands. The word guarded here is a military term
suggesting that God is actively defending and preserving us. Yan, yan. Pero this doesn't mean we won't experience trials or hardship, but it does mean that God is sovereign over all lives and will not allow us to be lost. Ayan. Bakit nga ba hinahayaan ng Panginoon, Pastor, na tayo ay dumaan sa pagdurusa? Ayan. Sabi ko nga, lahat po ng heroes of faith na nasa Bible ay dumaan po sa pagpapanday. Kaya kapag meron ka pinagdadaanan, kapatid, ikaw ay pinapanday. Ayan. Ito pa po, yung number 4. Ayan, kung bakit. We have a developing faith. Developing faith. Ayan. Even though, indicate that the joy is unconditional and does not depend on circumstances around us. This joy comes in spite of our suffering. Ayan. How can we smile through suffering? Sabi nga. Ayan. Makinig po kayo rito. Trials are often necessary, proving genuineness of our faith. It teaches humility. Ayan. Ayan. They are distressing, teaching us compassion. Di ba? Sabi ko nga, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, wag mong ibabaon yan. Dahil bang araw, kahit nakabaon na yan, uhugutin mo ulit yan para magbigay ka naman ng kalakasan para sa nangangailangan. Sino ba ang makapagpapayo sa isang drug addict, kundi yung dating drug addict na nagbago dahil sa biyaya ng Panginoon? Sino ba ang makapagko-comfort sa isang babaeng iniwan ng asawa, kundi yung babaeng naging Kristiyano at napagtagumpayan, di ba? Hello? Ayan. Sino ba ang higit na makapagpapayo niya sa kabataang tinanggihan ng jowa? Hello, meron ba dyan? Kundi yung kabataan din na natanggihan pero sa biyaya ng Panginoon ay napagtagumpayan. Ayan. Sabi ng misis ko bakit ba mga pusa ay away ng away? Sabi ko, yung babaeng pusa at lalaki, hindi nag-aaway yan. Kasi jowa niya yan. Ang nag-aaway, yung lalaki at lalaki. Ay, alam mo ba? Yung pusang lalaki at lalaki kasi, yung jowa na inaagaw, territorial. Ayan, teritoryo ko yan, jowa ko yan, ba't mo ba inaagaw? Kaya kapag may nag-aaway na pusa, hindi po lalaki at babae yun. Parehong lalaki yun. Tama ba? Ba't ba napunta tayo sa pusa? So we have a developing faith. Basahin po natin. Yung process po ng paggawa ng ginto, sinabi po yan ni Apostle Paul, ni Peter, pinadadaan sa apoy. Ayan. Hindi mo magkakaroon ng dalisay na ginto na hindi dumadaan sa apoy. Ayan. Hindi po madadalisay ang ating pananampalataya kung hindi dinadaan sa pagsubok. Pwede bang wala ng pagsubok, Pastor? Oh. O pamimiliin ko nga kayo sa kwentong kwento ko. Sino sa dalawang karakter ang gusto nyo? Si Haring David o si Solomon? Sino gusto nyo ron? None of the two? Solomon. Sino gusto ng David? Pakitaas ang kamay. Ayan. Sino ang gusto ng Solomon? Pakitaas ang kamay. Ayan. Kung gusto nyo si Haring David, nakahanda ba kayong pagdaanan yung dinaanan ni Haring David? Hindi po pwedeng maging King David nang hindi dumaan sa pinagdaanan niya. Masarap sana yung maging katulad na lang ni Solomon, di ba? Basta yung timon, yung pointer ng ng araw nakaturo lamang sa Panginoon. Sabi ko nga, alam nyo, mas naging effective sana si Haring Solomon kung hindi lamang nagkaligaw-ligaw. Di ba? So, pwede palang maligaw. Ayan.
Kaya nga ito po yung lagi kong sinasabi. Hindi po garantiya na nagsimula kayo ng tama. Pagdating nyo sa dulo, hindi kayo naligaw. Kaya dapat natin gawin, araw-araw tayo magsusuri para hindi maligaw. Amen po? Ayan. Maganda sana siya. Binuo mo nasa kanya na lahat. Lahat ng kinaiinggitan at gusto ng tao, nasa kanya lahat. Ayan. Mas matayog pa sana ang kanyang narating kung, di ba? Lahat ng grasya, lahat ng pagpapala ng Diyos para sa kanya ay ginamit niya. Di ba? Sabi mo, ang talatalino niya, yaman-yaman na niya. Ano gagawin niya doon? Tumulong ka sa mga mahihirap. Tulungan niyo mo yung mga naliligaw. Ipakilala mo yung Diyos ng Israel na nagluklok sa iyo dyan. Di ba? Mag-evangelize ka. Di ba? Ayan. Yun yung ginagawa po natin. Discipleship. Kailangan po natin ng intentional discipleship. Gusto nyo yung kinekwento ko pagdating ng Bima na anong gusto nyo? Gold, silver, ano ba yan? Bronze, ginto, pilak, tanso, o tansan? Ano gusto nyo doon? Mayroon nga kwento, saka na yung kwento. yung tansan. Alam niyo yung tansan? Ay, malaking tansan, ano tawag doon? Batya. Yung mga kabataan ngayon, hindi nila alam yun eh. Ano yung batya? Ayan. Yung malaking laba, ngayon kasi plastic. Pero noong kabataan ko po, batya ang tawag. Malaking tansan. Batya. Doon kami, ayan. Doon kami naglalaba, doon kami naliligo. Ngayon wala nang ganun, di ba? Kahit ibalibag mo yun, hindi mabubutas. Di ba? Kasi matibay po yun, batya. So we have a developing faith. Ayan. Trials are often necessary, proving genuineness of our faith. It teaches humility. Okay. So God's furnace, it tempers us or softens us according to our needs. Sabi ko nga po, lahat po ng mga heroes of faith ay pinanday po. Pinanday. Name it. Yung mga hindi po dumaan sa pagpapanday ay hindi po naging effective. Ayan. Gusto niyo pumasok sa ministry, gusto mong maging seryosong Kristiyano, hello. Hayaan mo po ang Panginoon na pandayin ka. Ayan, kasi marami tayong impurities sa buhay. At kailangan pandayin po ng Panginoon. Ayan. Sabi ko lagi, 3 C, character, competence, saka commitment. Marami pong mapasok sa ministry na kala nila kayang-kaya nila kasi very competent sila, very committed sila. Pero ang unang-unang papandayin ng Panginoon yung character, yung attitude. Attitude equals altitude. Nakuha niyo po yon? Unang-unang papandayin po yon. Kailangan makita ng Panginoon yung pagpapakumbaba. Ay bakit ba si Taning, si Lucifer na napaka-gifted? Anong nangyari sa kanya? Di ba, competent, napaka-committed sa ginagawa, pero laglag siya sa number 1. Gusto niyang sa heaven, nagkaroon ng kudeta. Gusto niyang i-take over ang position ng Diyos. Ayan, kaya anong nangyari sa kanya? Di ba, ginawa siyang si Satan. Bilong mong 1/3. 1/3 ng host ng heaven sumama sa kanya. Ibig sabihin, ganun siya ka-influential. Ano nangyari sa kanila? O lahat mo na sumama sa kanya, naging demonyo. O di ba? Kaya nga sinasabi ko palagi, minsan yung si Satan at ang kanyang mga kampon, hindi nila maintindihan yung salitang grasya. Grasya. Kasi sila, nung nalaglag lang minsan, disgrasya agad ang nangyari sa kanila. Di ba? Pero tayong mga tao, kahit ilang beses nalalaglag, nagkakasala, meron pa rin grasya. Amen? Yun ang ating pinag-iba. Kaya naman, tayo na nakakamit ng grasya ng Panginoon, alam nyo, huwag po nating sayangin yung pagkakataon. Huwag po nating itapon ng panahon.
Ayan. I-explore po natin yung grasya at biyaya na ating nakamtan. Amen? Ayan. Huwag po tayong maging yung kukuyakoy, yung komportable na lang. Hello, nauunawaan niyo ba yun? I-explore po natin. Ayan. Ako po kasi naniniwala na maraming pagpapala, maraming biyaya ang inilalaan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kung i-explore po natin. Ayan. Okay. So we have a developing faith. Okay. And last na encouragement, we have an unseen Savior. Sabi ni Peter, basahin po natin. Ayan. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sina Apostle Peter, yung mga apostle nakita po, pero yung sumunod po sa kanila, nung nag-ascend na ang Panginoon, hindi na nila nakita ang Panginoon. Sila'y nananalig na lamang sa mga turo ng mga apostles. Ayan. Ganon din naman po sa atin, di ba? Hindi pa naman natin nakikita ang Panginoon. Pero tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. So we have an unseen Savior. Okay. This verse highlights the beauty of faith. Peter's audience, like us today, had never seen Jesus in the flesh, yet they love Him and believe in Him. Their faith was not based on physical sight, but on spiritual sight, on the testimony of the apostles and the work of the Holy Spirit in their hearts. Di man natin nakikita, pero siya po ay ating nadarama. Amen ba? Even though we don't see Jesus with our eyes, we can still experience the joy of His presence through faith. This joy is inexpressible and filled with glory. Ayan. Because it is rooted in our relationship with Christ. We know that He is with us even in the midst of suffering, and that one day we will see Him face to face. Ayan. Sino ang gustong makita ang Panginoon balang araw? Amen? Ayan. Sino ang gustong mauna na? Merong nag-amen. Ayan. This unseen Savior gives us strength to endure suffering because we know that He suffered for us. Ayan. So siya yung author and perfecter of our faith who endured the cross for the joy set before Him. Amen. So, as a conclusion, 1 Peter chapter 1 verses 1 to 8 offers profound hope to suffering believers. We have a living hope through the resurrection of Christ. We have a permanent inheritance awaiting us in heaven. We have a divine protection that guards us through faith, a faith that is tested and refined through trials, and an unseen Savior whom we love and trust. These truths empower us to smile through suffering, knowing that our present trials are temporary, but our future glory is eternal. Ayan. So meron po kong pinahabol na saying. Okay, pause mo nga kapatid. Okay. So, one letter of hope brings more encouragement than a thousand thoughts never expressed. Ayan. So, amen? One letter of hope brings more encouragement than a thousand thoughts never expressed. So ito po yung layunin ni Peter, a blessed hope despite intense suffering. Sa atin, hindi pa natin na-experience ang kanilang na-experience. Pero we have a God whom we serve just like them na nakakilala po sa atin. Merong reminder si Apostle Paul.
Romans 8:28. All things work together for good to them that love God. And ayan, all things work together for good. Yun ang version ni Apostle Paul. Ayan. Ang version ni Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. Yan. Yun po kay Joseph. Si Paul, all things work together for good. So, hello. Yun po, sana po ay maging encouragement para sa bawat sa atin ang aral na ating narinig na alam po na Panginoon ang nangyayari po sa atin. Yan. Alam po ng Diyos ang pinagdadaanan natin. May mga ilang quote po na aking babasahin, hindi po na ilagay dyan. It is in this process of meeting and solving problems that life has its meaning. Yung pagharap at paglutas ng mga pagsubok at problema sa buhay, doon po tayo nagkakaroon ng meaning. Doon po tayo napapanday. Problems are the cutting edge that distinguishes between success and failure. Ayan. Problems are the cutting edge that distinguishes between success and failure. Kapag dating ng mga problema, failure ka or success, depende sa kung paano mo nilutas yung problema mo. Katulad ng paalaran, sabi nga, like in school, we deliberately set problems to solve. Ayan. Lalong-lalo na sa amin, no, nag-aaral ako ng engineering. Para daw, sabi sa amin dati, ang tip ng teacher namin, constant problem solving. Ayan. Sa libro, maraming mga problems doon. Hindi ko kaya lahat. Pero ganun ang ginagawa ko. Pagdating ng exam, yung pinaktis mo, lumabas sa exam, alam mo na. Alam mo nang sagutin. Okay? So, like in school, we deliberately set problems to solve. So, ganun tayo pinapanday ng Panginoon. Araw-araw, may mga circumstances na dumarating. Okay? At doon po tayo natututo. Isa pa po. It is through the pain of confronting and resolving problems that we learn. Di ba? Doon tayo natututo. It is through the pain of confronting and resolving problems that we learn. Ayan. Sabi ni Benjamin Franklin, those things that hurt instruct. Tama? Yung mga bagay na nakakasakit sa atin ay nagtuturo sa atin. Yung mga bagay na nakakasakit sa atin ay mas tumitimo. Amen ba? Sa isip at sa experience natin. Ayan. Ito pa po. A broken heart is a great preparation for a fracture. A broken heart is great preparation for healing a fractured life. Ayan. A broken heart is a great preparation for healing fractured lives. Ayan. Amen po. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na to. Salamat sa mga salita mo. Salamat sa warm na encouragement ni Apostle Peter sa mga Kristiyano, sa mga kapatid namin nung naunang panahon na napakahirap ang kanilang pinagdaanan, a matter of life and death. Subalit dahil nariyan kayo, lalong-lalo na yung resurrection na naganap sa inyo. Ito yung pinapanaligan nila. Ito yung aming pinapanaligan, Panginoon, na pag-asa. Isang blessed hope na aming inaasam. Panginoon, tulungan mo kami na sa buhay namin, sa mundong ito, ay patuloy na mangunyapit, patuloy na lumapit, Panginoon, patuloy na magpakatatag, patuloy na magpakalalim sa pananampalataya na sinimulan mo, Panginoon. Yamang alam namin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Nawa ang mga salitang ito ay maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon, sa amin, maging sa mga nasa online, Panginoon, na may mga pinagdadaanan. Lord,
Hugutan nawa ng pag-asa, hugutan nawa ng kalakasan ang mga salita mo na aming narinig. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.